Isa pong malaking announcement ang gumulat sa buong crypto community, lalo na sa mga taga-suporta ni Shiba Inu. Sa ikalimang anibersaryo ng project ay inilaunch po ang pinakaunang eleksyon or halalan para sa isang interim president at mga members ng DAO councils. Isa po itong makasaysayang hakbang na layuning gawing mas decentralized ang buong ecosystem ni Shiba Inu. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit big deal ito, paano ang proseso ng eleksyon, at ano po ang papel ng bagong leader sa hinaharap ng project na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang layunin ng halalang ito ni Shiba Inu. Ang halalan na ito ay bahagi po ng plano ng Shiba Inu ecosystem para tuluyang lumipat patungo sa tinatawag na fully decentralized network state. Ayon po kay Satoshi Kusama, ang kilalang leader ng project, ang hakbang na ito ay magbibigay daan para mas maging democratic ang pagpapatakbo ng ecosystem. Ibig sabihin, hindi na iikot sa isang leader o core team ang mga desisyon. Sa halip ay magiging bahagi na ng proseso ang buong community. Ngayon ay sino po ang maaaring tumakbo bilang interim president? Kahit sino sa Shiba Inu community ay maaaring sumali sa halalan or election. Kailangan lamang nilang mag-submit ng kanilang profile para makilala sila ng mga boboto. Isa itong napakagandang halimbawa ng participatory governance kung saan ang kapangyarihan ay hawak ng mga community members. Pagkatapos po ng pag-submit ay daraan ang mga kandidato sa screening process kung saan pipiliin po ang top 10. Ngayon ay paano po isasagawa ang eleksyon? Kapag nakakuha na or kapag nakuha na po ang top 10 nominees, ay magkakaroon po ng isang live debate. Yan, isang debate. Dito po nila ipapahayag ang kanilang mga pananaw at plano kung sakaling mahalal. Pagkatapos po ng debate ay magkakaroon ng muling pagboto para piliin ang top 3. At sa loob ng isang linggo ay magaganap po ang final voting para sa kung sino ang magiging interim president. Ang sino mang mananalo ay kailangan pong pumasa sa KYC process at pumirma ng non-disclosure agreement bilang bahagi ng security ng project. Ngayon ay anong mga token naman ang maaari pong gamitin sa pagboto? Isa po sa pinaka-interesting na aspeto ng halalang ito ay ang paggamit ng ecosystem tokens bilang boto. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Maaari kang bumoto gamit po si SHIB, Bone, Leash, or Treat. Bawat token ay katumbas ng isang boto. Kaya kung marami kang hawak sa mga ito ay mas malaki ang iyong kapangyarihan sa desisyong ito. Pinapakita lang nito kung gaano po ka-integrated ang tokenomics sa governance structure ni Shiba Inu. Ngayon ay ano naman po ang magiging tungkulin ng bagong presidente? Ang mahalal na interim president ay may napakalaking responsibilidad. Siya ang mangunguna sa pagla-launch ng kauna-unahang multi-DAO Congress. 4 na DAO councils ang lilikain at ang bawat isa ay may partikular na tungkulin sa pagpapatakbo ng ecosystem. Bukod dito ay pamumunuan ng presidente ang administrative at saka technical transition ng buong project alinsunod sa SHIB paper. At higit po sa lahat ay magiging tagapangalaga po siya ng multi-billion dollar na ecosystem ni Shiba Inu. Ngayon ay ano nga ba ang nilalaman ng Hounds Council? Yan.
Ang buong proseso ng halalan ay susunod po sa Hounds Council. Ito ay isinulat mismo ni Ginong Shaitoshi Kusama at inamyendahan para matiyak ang patas at malinis na eleksyon. Ang konstitusyon na ito ang magsisilbing gabay ng bawat sangay ng Shiba governance moving forward. Ayan, sa madaling salita, ito ang magiging saligang batas ng decentralized state na binubuo ng mga Shibisens. Ayan, mga Shibisens. Ngayon bakit po tinawag na Shibisenship ang bagong yugto ni Shiba Inu? Ayan, bakit nga ba Shibisenship? Ayan, Shibisenship. Bago pa man maging formal ang bagong estado ni Shiba Inu ay tatawagin muna itong Shibisenship. Dito po magsisimula ang tunay na decentralized governance model. Sa loob ng 4 na buwan mula po sa pagsisimula ng Shibisenship, ayan, ay inaasahan na mararatipikahan ng iba't ibang sangay ang bagong presidente. Ibig sabihin ay may checks and balances pa ring sinusunod ang buong proseso. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano naman ang naging reaksyon ng mga developers sa halalang ito? Isa po sa mga pinakaunang nagbigay ng reaksyon ay si Ginoong Carl Dirya. Siya po ang Shibarium developer. Ayon sa kanya, ang halalang ito ay isang mahalagang hakbang upang maisakatuparan ang tunay na layunin ng project, at yan po ay ang decentralization. Sinabi rin niya na kahit maraming gustong hatiin ang ecosystem, dapat pa rin daw itong tingnan sa mas malawak na perspektibo. Kaya para po kay Carl, ang kagandahan ni Shiba Inu ay nasa kanyang multi-token system kung saan bawat token ay may kanya-kanyang papel. At yan ang meron po para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay malaki po ang epekto nito. Epekto ng halalang ito sa atin, lalo na kung isa po tayo sa mga nag-hold kay SHIB, Bone, Leash at saka Treat. Dahil maaari po tayong makilahok or makijoin sa pagbuto. Yan, hindi lang tayo basta investor, kundi bahagi na rin tayo ng pamahalaan ng ecosystem. Isa rin po itong senyales na habang tumatagal ay mas nagiging seryoso at organisado ang mga kilalang crypto projects. Kung magtatagumpay ito ay posible rin itong maging modelo para sa ibang meme coins o community-driven crypto assets. Bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay makikinabang po tayo sa mas maayos at transparent na pamahalaan sa loob ng blockchain. At bilang panghuli, para sa akin, ang halalan na ito ay isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ni Shiba Inu. Ipinapakita nito na ang project ay hindi na po basta isang meme coin lamang. Sa halip ay isa na itong kompletong ecosystem na may sariling pamahalaan, batas at mga mamamayan. Ang pagbibigay po ng kapangyarihan sa community para pumili ng leader ay isang napakalaking hakbang para sa tunay na decentralization. At kung magiging maayos ang transisyong ito, ay posibleng maging isa si Shiba Inu sa mga pinakamatatag na project sa loob ng Web3 world. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.